Magandang araw mga tol. Welcome back again sa panibagong issue natin ngayong araw na ito. Ngayong araw na ito, ngayong umagang ito, ay kasalukuyang naghihiring ang Senado tungkol sa nangyayaring krisis sa ating bansa na kung saan dinideny ng ating bangag na presidente na wala daw krisis, normal pa daw ang panahon ngayon. Isishare ko sa inyo mga tol na kung saan umalma o nagalit na talaga si Senator Loren Legarda dahil sa hindi pagsipot ng mga cabinet secretaries na kung saan sangkot sa mga o may mga obligasyon sa krisis na nangyayari sa ating bansa ngayon. Narito ang video mga tol, panoorin natin hanggang dulo. I actually told her that it's imperative that she brief us in person dahil ang isa sa pinakamalaking casualty dito ay energy sector. Pero may pinadala siya sa akin napakahabang schedule niya na hindi ko naman hiningi. In short, busy raw siya today. No? Pero sabi ko nga sa kanya, kung merong isang dahilan kung bakit tayo nandito ay dahil mataas ang presyo ng langis at hindi rin natin alam kung tuloy-tuloy pa yung supply natin. Kaya sana makarinig namin sa ating secretary kung ano ba yung kanyang plano. Kasi kung nawalan tayo ng supply ng langis, malaki ang ating problema. Nevertheless, pinadala niya yung kanyang mga undersecretary and I hope that the undersecretaries can commit a contingency plan, hindi lang motherhood statement, katulad ng sinabi ni Senator Loren. So, go ahead, Yusek Sales. Mr. Chair, I join you and Senator Kiko and the rest in asking that no less than the cabinet level should be here. Kung nandito ang SFA, bakit hindi yung iba? You're too busy? Is this not the most important thing? Admit there's a crisis. You must have appreciate the presence of a dear friend, Yusek Wimpy Fentabella, of course, who's very competent, who's been with the DOE for quite a while. But to give it the importance, if Sec Rex and Sec Laurel could be here, why should the DOE secretary be exempted from this? When DBM is here, pag kayo and NEDA, pag kayo ay humihingi ng mga budget ninyo, maski overnight, nandyan kayo. Pero pag crisis action plan, marami kayong dahilan. The Senate will not allow that unless you are not admitting that we are in a crisis situation. Then you're lost in translation o nahihibang. Because everyone must act as if we were an ICU situation. That's how it should be. Not to enrage the people and not to let the people panic. But on the contrary, if they see the government on the ground and having more than what the chair mentioned, so-called motherhood statements, not just curated PowerPoints. We want to see your action plan. How many people, families will be positively affected, if any? And what are the monies, the funds needed for continuing appropriations? And what are the line items in GAA 2026 na pwedeng ikalap maging savings para ito ang gagamitin? Tapos sasagutin ng DOF at ng DBM saan manggagaling ito considering 2.5 months pa lang at aminadong wala pang pera ang gobyerno. Pinapaasa ang mga tao tapos walang ibibigay. Hindi pwede yon. Tapos wala pa ang ibang kabinete dito. Pag sa ibang bagay, mabilis pa sa alas 4. Pero sa krisis, wala. Ano ba kayo? Thank you, Mr. Chair.